Crop top tapos tambay cup meta ngayon kuya. Parang ganito ba? Dami nagsasabi pala sa akin, i-content ko rin yung tambay cup. Hindi ko naman alam kung anong meron sa tambay cup ngayon. Pero meron akong tambay cup mga lodi. Hindi ko naman siya binili. Bigay sa atin yan ng tropa natin na si paring Raymond. Yan, may pirma yan, no? So, actually, hindi naman ako ganun kahilig sa sombrero. May ilan naman akong sombrero lang. Ayan. So, nilabang ko sila kasi, ayun, feeling ko, maasim na yung amoy. Ayan. Los Camarines Oragon. Sheesh. Ayan. So, yun yung mga sombrero natin mga lodi. Pero, ba't pa natin pag-uusapan yung tambay cup? Tambay na nga ako, tapos pag-uusapan pa natin yung tambay cup. Bakit di na lang natin pag-usapan yung mga naging trabaho ko dati? Diba? Nagtrabaho rin ako dati. Typical Pinoy empleyado mindset din ako dati. Yun ang sabi nila lagi, diba? Typical empleyado mindset. Sheesh. Nag-work din naman ako dati, guys. Kaya nga marami nakaka-relate sa mga ginawa kong video nito nakaraan. Kasi pinagdaanan ko, diba? Minimum wager din ako dati mga lodi, hindi ka nakakaalam. Ano ba pinaka ng trabaho ng Kuya Renan, di ba? Isa akong probinsyano na napadpad ng Maynila sa pag-asang pag nakapunta ka raw ng Maynila, maraming trabaho, maraming pera, asenso ka raw. Naniwala naman ako sa mga sinasabi ng kapwa ko probinsyano. Pag nauwi kasi sila, pag piyesta, yung mga taga-probinsya rin na nagpunta ng Maynila. Ang daming pera, papainom, mga bagong damit, sapatos, ganito, ganyan. Siyempre, probinsyano ako. Sabi ko, marami talaga sigurong pera sa Maynila. Punta nga rin ako ng Maynila. So, yung ginawa ko, nagbulak-bulak sa pag-aaral sa napunta ako ng Maynila. Hindi nakakatuwa yung pagbulak-bol. Huwag niyong gagayahin mga bata. Mag-aaral kayo na mabuti. So, yun. Pinakauna kong trabaho, pinakaunang trabaho na may kontrata. Although, marunong naman ako mag-sideline. Alam niyo yun, pag probinsyano talaga may mga sideline yan eh. Tatrabaho sa bukid, sa palayan, ganun. Pero yung may kontrata, merong benefits, SSS Pag-ibig PhilHealth. Ang pinakauna kong trabaho is bagger. Sa isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, bagger ng supermarket mga lodi. Sheesh! Naaalala ko pa noon, excited ako noon, di ba? Nung in-interview ako, sabi sa akin ng HR nung nag-interview sa akin, ito, trabaho mo, ang sahod mo, minimum. Wow! Yung pagkakasabi niya ng minimum, talagang, alam mo yon yung parang ginto yung sasahurin mo. Minimum. Syempre ako naman, probinsyano ako, di ba? Hindi naman ako sanay sa mga sahod na ano-ano. Sabi ko, malaki to, di ba? Kasi minimum lang 400 plus eh. Kumpara naman sa probinsya, di ba? Nasa 200 plus lang yun. Yung mga sahod sa palayan, gano'n, maghapon na yun. Dati, di ba? Yun, minimum 400 plus. Sabi ko, malaki nga, di ba? Sabi ko, hindi nga talaga malabong magkakapera ako ng marami rito. Yun. So yun, yun ang pinaka na-experience sa trabaho. Doon ako nabinyagan sa realidad ng buhay sa syudad. Doon ko naranasan yung samot-saring naranasan ko na siguro kung ipaparanas mo ulit sa akin ngayon, hindi ko nagagawin. Pero ano ba yung mga pinaka-notable na naranasan ko? Ang pinaka hindi ko makakalimutan karanasan doon is yung OTTY. Yon, kaya ang dami nakaka-relate, di ba? So, nung nagtrabaho ako bilang bagger sa yon, lagi kaming delay sa paglabas. Actually, lagi kami extended eh. Umaabot ng 20, 30, 45 minutes bago kami makalabas. Say for example, ang uwian namin is 10. 'Di ba? Isasakto ng manager namin o ng bisor namin yung mga paglilinis namin, yung mga pagbabalik namin ng item sa mga aisle. Sasakto 'yan, nasaktong 10. Para yung susunod doon, 'di ba? Gagawin namin is magbabalik kami ng mga items. Parang ang sabi nila sa amin, parte daw kasi ng trabaho namin yung pagbabalik ng items. Iniisip ko nung dati, bakit hindi magbalik ng items bago mag-out? Hindi daw pwede yon. So ang sinasabi lang nila sa amin, parte kasi ng trabaho yon. Tsaka ako, wala rin naman akong pakialam kung nag-OTTY kami noon. Bakit? Kasi typical empleyado mindset pa ako noon. Ano ba yung tinatawag kong typical empleyado mindset? Ang pananaw ko kasi noon dati, may utang na loob ako sa kumpanya. Ang laki ng utang na loob ko sa kumpanya. Kung hindi dahil sa kanila, wala akong trabaho. Kung hindi dahil sa kanila, wala akong perang kikitain. So ayun, iniisip ko na lang na lahat ng sinasabi ng manager ng bisor, para sa ikabubuti naman namin yun. Kaya naniniwala ako, sabi iniisip ko, di naman ito may manager o kay bisor kung hindi naman mabubuting tao. So ayun, it went on for like around 5 months, di ba? Mga limang buwan na ginagawa ko yun. Ngayon, bakit hindi 6 months? Kasi 6 months yung contract, di ba? Kasi natanggal ako bago mag 6 months. Yung bakit ako natanggal? Naka-accumulate daw kasi ako ng 3 late. 3 late! So, ano yung process ng pagkatanggal ko? So, una kong late ata, nagkaroon ako ng verbal warning. Tapos, second late, di ko maalala, pero feeling ko parang may written warning naman yung may explanation. Ganun. Tapos, third na nagkaroon pa ako ng late is, ayun na, binigyan na ako ng date kung kailan ako matatanggal. Which is, tinanggap ko naman kasi
Ang paniniwala ko talaga is, yeah, totoo na nasa employee handbook ata yun. Walang suspension o kung ano pa man. So, ayun, natanggal ako sa trabaho. And, hindi naman ganun kahaba yung mga late ko, di ba? Meron nga doon 2 minutes lang yung late ko eh. May kaltas pa yung sahod ko noon, pero naisip ko lang ngayon, tangina natanggal ako dahil sa late, pero yung OTY ko for 5 months na almost 20, 30, 45 minutes per shift, walang bayad. Putang ina, lugi, 'di ba? Lugi. Pero yung panahon yun, ano pa ako, sabi ko nga, typical empleyado mindset pa ako. Iniisip ko lang, ako yung may utang na loob. Sila yung nakakaalam ng tama at saka mali. Kailangan ko lang sumunod. Ngayon, ano ba yung pangalawang trabaho ko? Pangalawang trabaho ko dito na sa Bicol. Umuwi ng Bicol, nakapagtrabaho ko sa isang local fast food chain dito sa amin. Ayun. And, well, di ko masasabing minimum wage yun eh. Kasi, per hour yung bayad sa amin eh. 30 pesos per hour mga lodi.